Good morning Fish Fam and welcome back sa isa na namang video na kung saan tayo ay mag-share ng kaalaman sa pag-iisda. And for today's video guys ay ating ipapakita sa inyo ang isa sa ating flower horn sa ating bahay. So ito nga pala guys ang ating ZZ strain na flower horn. Ito ay wala pang isang taon guys, female siya actually. And ito naman ang ating Kampfa na female flower horn din. So, ito mga to ay ating susubukang i-breed in the future soon kapag sexually mature na ang ating mga males para talagang solido ang kakalabasan ng ating pag-breed. So, ngayon guys ay isi-share ko lang sa inyo kasi kahapon napansin ko itong ating ZZ na to na nagkaroon na ng drop tube or yung part sa kanyang tiyan sa ibabang parte ay lumuluwa na. So sa mga bago sa pagpa-flower horn dyan, once ma-determine nyo na female ang inyong flower horn ay babantayin nyo siya if ever na gusto nyo siyang i-breed in the future. Ayan. So in this case, hindi ko pa naman to talaga i-breed ngayon kasi bata pa nga to and yung mga males natin ay bata pa rin. So, eto guys ay kahapon, nakita ko nag-drop tube na nga siya and ang kanyang kulay ay nag-fade na or nag-pale na. And that's a good indication na malapit na siya mangitlog. So, ngayon, around 5 a.m. in the morning, nakita ko siya na nangitlog and I decided to take a video dito para ma-share na din sa mga baguhan sa mga pag-iisda, especially sa flower horn keeping. So ito mga itlog na to, it will not hatch into fry since wala nga male intervention. And kailangan ko siyang tanggalin. So if ever na mga itlog ang inyong flower horn guys, ay kailangan yung tanggalin ng itlog para hindi matutong kumain ng itlog ang inyong mga female flower horn and hindi maging egg eater in the future. So ito ang ating mga males na Kampfa sa bahay. And sila ang magiging breeder natin in the future nga. So ito, ang ating ZZ na female ay nangitlog nga ngayon and napakadaming itlog dyan guys na kailangan natin tanggalin. So I add there yung isang plate na yan or itong ating tiles na yan. So hopefully dyan siya mangitlog talaga. Pero eventually dun siya nangitlog sa tiles and then may mangitlog din sa tank na part which kailangan nating scrape mamaya. So napaka-importante guys na huwag sanayin natin na kumain ng itlog ating female flower horn para hindi siya magkaroon ng issue in the future kasi yun nga baka maging egg eater nga siya. So pangit naman sa magiging breeding mo nung pagka gano'n yung mangyayari. So ayan, ang gagawin natin ay tatanggalin yung tiles ngayon, hugasan yan, tapos we also need to scrape yung mga itlog sa tangke and we will siphon them later para sure na walang matirang itlog dyan at hindi niya kakainin. And then hopefully bumalik yung ating flower horn sa good condition, health-wise, ganyan, para we can also prepare this fish for future breeding natin. So ayan, so as you also can notice, na napaka-agresibo niyan kasi nga nanay siya, diba? So meron siyang maternal instinct na kailangan niyang protektahan ng kanyang itlog, which is so amazing, nakakatuwa. Alright, so tara, let's go ahead and remove all the eggs dito sa ating tangke. Let's go! So ito guys, if you notice, no, napakadiliit talaga ng itlog pero napakadami niyan. Napakadami talaga. And if I have to siguro parang count yan, no, which hindi ko ginawa. But kulang-kulang nasa 200 to 300 siguro yan, which is a good number for a first egg layer natin na ZZ flower horn. So ayan, napakagaling lang talaga. Alright guys, so ito na ang ating isda after nating tanggalin yung itlog. And nagtanggal rin tayo guys ng tubig dyan para ma-siphon yung mga eggs doon sa mismong tank natin. And naglagay ako ng konting meth blue or meth blue para at least kahit paano maiwasan natin ma-infect yung kanyang tube dyan. Yung pinagdadaanan ng itlog talaga ay napakatapang niya pa rin hanggang ngayon, no? So ayan, so again
faded yung kanyang kulay guys, pero after few days babalik din yan. It's normal kapag ka nangingitlog yung flower horn talaga ay nawawala ang kanyang kulay or nag-fade. So ayan ang ating female na ZZ. Ayan, ang pangalan pala nito guys ay tilapia, kasi dati nung fry yan ay mukha siyang tilapia, pero wala naman tayong kailangang ireklamo kasi nga ay freebie lang naman siya sa ating pagbilang flower horn dati. So shoutout sa mga keeper dyan na malakas mag freebie kapag may bumibili. Shoutout sa inyo. Alright guys, so that's it for today's video. Thank you for watching. Happy keeping!